This is your educational YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Hello and shoutout po sa lahat ng ating mga kayeye, katropa at ka-59. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, at magandang madaling araw po sa inyong lahat. Napakaganda at very informative po ang topic na ating pag-uusapan. Ito po ay may titulo o pamagat na Actions for Security Guards during a hostage-taking incident. At kung isasalin po natin ito sa Tagalog, ito ay ang mga aksyon para sa mga security guard sa panahon ng insidente ng hostage-taking. Kaya wag po kayong bibitaw at tapusin ng buong buo ang bidyong ito para sa panibagong dagdag kaalaman na inyong matututunan sa araling ito. By the way, this is your information servant, blogger, and educator, none other than Papa Dudes, also known as Kuya Manong. Welcoming you to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po, sana po pakitap at pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng bidyong ito para masundan ang mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. A few moments later. Definition of hostage taking. Hostage taking is defined as the seizing or detention of an individual, coupled with a threat to kill, injure, or continue to detain such individual in order to compel a third person or governmental organization to take some action. Kahulugan ng hostage-taking. Ang hostage-taking ay tinukoy bilang pag-agaw o pagpigil sa isang individual na may kasamang banta na papatayin, saktan o patuloy na ikulong ang naturang individual upang mapilitan ang ikatlong tao o organisasyon ng pamahalaan na gumawa ng ilang aksyon. A brief introduction. Security guards play a crucial role. During hostage situations, their actions must prioritize the safety of hostages while attempting to de-escalate the situation and support law enforcement. This requires a calm, controlled, and highly observant approach. Isang maikling panimula. Ang mga security guard ay may mahalagang papel sa panahon ng mga sitwasyon ng hostage. Ang kanilang mga aksyon ay dapat unahin ang kaligtasan ng mga bihag habang sinusubukang bawasan ang sitwasyon at suportahan ang pagpapatupad ng batas. Nangangailangan ito ng mahinahon, kontrolado at lubos na mapagmasid na diskarte. Immediate actions. 1. Prioritize safety. The immediate priority is the safety of hostages and the avoidance of any actions that could escalate the situation. Avoid any sudden movements or actions that might provoke the hostage taker. Agad na pagkilos. Pang-una, unahin ang kaligtasan. Ang agarang prioridad ay ang kaligtasan ng mga bihag at ang pag-iwas sa anumang mga aksyon na maaaring magpalala sa sitwasyon. Iwasan ang anumang biglaang paggalaw o aksyon na maaaring makapukaw ng hostage taker. 2. Secure the perimeter. If possible and safe to do so, establish a secure perimeter around the incident area to prevent unauthorized access and maintain order. This also helps prevent further harm to potential bystanders. Pangalawa, secure ang perimeter. Kung posible at ligtas na gawin ito, magtatag ng secure na perimeter sa paligid ng lugar ng insidente upang maiwasan ang hindi autorisadong pag-access at mapanatili ang kaayusan. Nakakatulong din ito na maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga potensyal na bystanders. 3.
Observe and report. Discreetly observe the situation, noting details such as the number of hostages, the hostage taker's demeanor, weapons, and demands, if any. Relay this information calmly and accurately to law enforcement and your supervisor. Pangatlo, magmasid at magulat. Maingat na pagmasdan ang sitwasyon na binibigyang pansin ang mga detalye tulad ng bilang ng mga hostage, kilos, armas at mga kahilingan ng hostage taker kung meron man. Ibigay ang impormasyong ito ng mahinahon at tumpak sa tagapagpatupad ng batas at sa iyong supervisor. 4. Maintain communication. If possible, maintain communication with hostages without provoking the hostage taker to assess their condition and needs. This may involve using pre-arranged signals or communication channels. Pang-apat, panatilihin ang komunikasyon. Kung maaari, panatilihin ang pakikipag-usap sa mga hostage nang hindi naghihikayat sa hostage taker upang masuri ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Maaaring kabilang dito ang paggamit ng mga paunang naayos na signal o mga channel ng komunikasyon. 5. Follow instructions. Cooperate fully with law enforcement. Their expertise and training will guide the resolution of the crisis. Follow their instructions precisely and avoid any independent actions that could jeopardize the situation. Ikalima, sundin ang mga tagubilin. Makipagtulungan ng buo sa tagapagpatupad ng batas. Kanilang kadalubhasaan at pagsasanay ay gagabay sa paglutas ng krisis. Sundin ng tumpak ang kanilang mga tagubilin at iwasan ang anumang mga independenteng aksyon na maaaring magsapanganib sa sitwasyon. Long-term actions. Post-incident. 1. Assist law enforcement. After the incident, cooperate fully with law enforcement investigations, providing any relevant information or testimony. Mga pangmatagalang aksyon pagkatapos ng insidente. Pang-una, tumulong sa tagapagpatupad ng batas. Pagkatapos ng insidente, ganap na makipagtulungan sa mga pagsisiyasat ng tagapagpatupad ng batas na nagbibigay ng anumang nauugnay na impormasyon o testimonya. 2. Debriefing. Participate in any post-incident debriefing sessions to learn from the experience and improve future responses. Pangalawa, debriefing. Makilahok sa anumang mga sesyon ng debriefing pagkatapos ng insidente upang matuto mula sa karanasan at pagbutihin ang mga tugon sa hinaharap. 3. Trauma support. Seek support for any trauma experienced during the incident. Many organizations offer resources for individuals involved in critical incidents. Pangatlo, trauma support. Humingi ng suporta para sa anumang trauma na naranasan sa panahon ng insidente. Maraming organisasyon ang nag-aalok ng mga mapagkukunan para sa mga individual na kasangkot sa mga critical na insidente. Important considerations. Training. Security guards should receive thorough training on how to respond to hostage situations, including de-escalation techniques, communication strategies, and crisis management. Mahalagang pagsasaalang-alang. Pagsasanay. Dapat makatanggap ang mga security guard ng masusing pagsasanay kung paano tumugon sa mga sitwasyon ng hostage, kabilang ang mga diskarte sa de-escalation, mga diskarte sa komunikasyon at pamamahala ng krisis. Equipment. Appropriate equipment such as communication devices and personal protective equipment (PPE) is essential for security guards responding to such incidents. Kagamitan.
Ang mga naaangkop na kagamitan tulad ng mga kagamitan sa komunikasyon at personal protective equipment, PPE, ay mahalaga para sa mga security guard na tumutugon sa mga naturang insidente. Cooperation. Effective collaboration between security guards and law enforcement is paramount for a successful resolution. Kooperasyon. Ang epektibong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga security guard at tagapagpatupad ng batas ay pinakamahalaga para sa isang matagumpay na resolusyon. This is a brief overview. Specific actions will vary, depending on the circumstances of each incident. Always prioritize the safety of hostages and follow the instructions of law enforcement. Ito ay isang maikling pangkalahatang ideya. Ang mga partikular na aksyon ay mag-iiba depende sa mga pangyayari ng bawat insidente. Laging unahin ang kaligtasan ng mga hostage at sundin ang mga tagubilin ng tagapagpatupad ng batas. Okay, Doki, mga kayayay, katropa at ka-59, dito na po nagtatapos ang ating aralin at talakayan sa oras na ito. Lagi lang po nating tandaan na knowledge is power. At ito po magiging daan para maitaas natin ang antas ng inyong disiplina, kakayahan at kahusayan. Hanggang sa muli, ingat po kayong lahat. Stay strong and healthy. God bless you all.